Pilipinas, kumusta po kayo? Magandang araw po sa inyo. Diretso na tayo sa ating talakayan. Si Bato. Si Bato! Nabuhay na naman si Bato! Ka-coffee, ayan na naman siya. At nahanap niya na ang kinaroroonan ng mga piatos. Kasi sabi ng Philippine Statistics Authority, hindi nag-exist yan si Mary Grace Piatos. Pero sabi ni Bato, meron! Meron daw, meron! Tono niya, punta kayo dyan sa likod ng eskwelahan. Nandiyan dyan mga piatos mayayaman. Anong relevance ng pagiging mayaman? Ang problema, walang record ang PSA na nagsasabing nag-i-exist yung Mary Grace Piatos. Ibig sabihin, tumanggap ng salapi itong Mary Grace Piatos na yan mula sa pera ng taong bayan sa pamamagitan ng confidential funds ni Inday na hindi naman nag-i-exist. Ano yan? Nickname ba yan? Code name ba yan? Pero nasaan yung supporting documents na nagsasabi yan ay nickname, code name yan para hindi ma-compromise yung kanyang security. May mga requirements na hinihingi yan kung yan ang gagamitin eh. Ngayon si Bato nagsasalita. Ito, maingay na naman ito ngayon ka-copy si Bato kasi in-interview ni Karen Davila eh. Gina-justify niya itong si Piatos. Itong video na ito, compiled po ito by Pinoy Viral. Pakinggan natin ka-copy itong video na to ni Bato. Mamatay man ako. Mamatay man daw siya. Mamatay man ako. Negatibo pa rin sa pirma ng Philippine Statistics Authority na walang kahit anong record ang pinaghahanap ng kamera. Pangalang Mary Grace Piatos at Kokoy Villamin. Magtanong mo kayo sa Davao kung sino yung Mary Grace Piatos? Kaugnay sa kinekwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President. Kilala, maraming Piatos na sa Davao. Totoo ba ito, sir? Ito naman. Maging si Karen Davila, hindi naniniwala sa kanya eh. Kasi sinong maniniwala sa'yo? Mas maniniwala ka ba kay Bato? O mas maniniwala ka sa PSA? Siyempre, doon ka maniniwala sa PSA. May record sila eh. Sila yung umahawak ng mga dokumento kung nag-exist ba talaga yung mga Piatos na yan. O mga taga-Davao daw yung Piatos na yan. Isa pa, mamaya, may argumento din tayo dyan. Isa pa, 30 minutes, 30 seconds. Mary Grace Piatos. Kaugnay sa kinekwestiyong confidential funds ng Office of the Vice President. Kilala, maraming Piatos na sa Davao. Totoo ba ito, sir? Ito naman. Mamatay ko! Lupa doon sa likod ng City High. Lupa yan ng mga Piatos. Punta ka sa Bunawan. May mga Piatos dyan. Hindi ko lang alam kung sino si Mary Grace, ha? Oh, pero maraming Piatos dyan. Huwag mo yung sabihin na not-existed yung tao niya. Walang birth certificate. Ay, papahanap ba yung... Ayon po sa PSA, wala. Wala nga birth certificate eh. Una, mayayaman daw po yung mga Piatos. Wala tayong problema. Mayaman yan o mahirap. Wala tayong problema dyan. Irrelevant yan sa usapin. Irrelevant yan sa issue. Nung binerify kasi sa PSA, hindi siya nag-i-exist. Baka codename nga lang yan. Nakapagtataka pa, pinagsama ka coffee, yung Mary Grace, yung bilihan ng ensaymadang masarap, at yung Piatos, yung chicheria, pinagsama. O Kokoy Villamin. Ang dami pa ka-coffee ng mga pangalan na halatang invento lang. Pero wala sila sinasabi na yan ay mga code name. Diba, kung pinaliwanag ninyo na code name yan, may sinasabi si Senator Lacson dyan, may mga attachment yan, kung code name yan. O mayayaman. Kung mayayaman, I doubt na walang birth certificate yan. Kasi diba, kung mayayaman yan, most likely, nanganak yan sa ospital. Pag nanganak sa ospital yan o sa lying in, automatic yan. Magagawan niya ng birth certificate, makukunan niya ng birth certificate. Kahit nga yung hindi mayayaman, may birth certificate eh. Eh ano pa to, kung mayayaman. O nahuhuli din siya dyan. Hindi niya lang daw kilala kung sino si Mary Grace Piatos. Alam mo, kung ikaw ang inaakusahan, halimbawa, sige, si Sara Duterte, kasi may mga dokumento na nagsasabi eh. Hindi nag-i-exist si Mary Grace Piatos. Linisin mo yung pangalan mo. Hanapin mo yung Mary Grace Piatos na yan. Huwag nyo i-expose yung mukha. Sa pangalan identity, definitely hindi naman nag-i-exist. O sige, kahit tao lang yan. Ang problema, doubtful pa rin tayo dyan. O maya, kasabwat nyo lang yan. O paaminin nyo yung Mary Grace Piatos na totoo nagbigay siya ng impormasyon. At nakatanggap siya ng ganitong salapi. Isa na gawin ni Sara Duterte yan. Alam ni Bato kung saan nag-i-exist o mga taga Davao. Nandiyan lang daw sa likod ng City High, likod ng eskwelahan. Oh. E di hanapin ninyo. For sure, dahil yung pangalan na yan, yung apelyido na yan, hindi naman pangkaraniwan yan. Magkakakilala yung mga yan. O baka definitely coming from the same roots.
Mahahanap at mahahanap nila yan sa pagtatanong-tanong. O, huli na agad sila dyan. Mayaman na walang birth certificate. Pangalawa, bakit dyan sa Davao? Ibig sabihin, yung threat nandiyan dyan sa Davao? Ibig sabihin, kasi ang sinasabi ni Sara, kailangan niya ng confidential funds para matiyak ang safe implementation ng programs ng DepEd. Ibig sabihin, hanggang ngayon pala, hindi pa safe dyan sa Davao. I don't know ha, pero pumapasok lang to sa isip ko. Ibig sabihin, bakit dyan pa kayo bibili ng confidential information? Ibig sabihin, hindi pala safe dyan. Hindi pala magiging maayos ang implementasyon ng programa dyan sa Davao kung hindi ka magbibili ng mga ganyang informasyon mula sa informant na Mary Grace Piatos. I hope nagigets nyo yung punto ko. Bakit sa Davao? Kala ko ba safe na dyan? Kala ko ba maayos na dyan? Bakit dyan kinakailangan mo maglagak ng confidential funds? Nagigets nyo ba ako ka-coffee? Sana, mas expected mo pa yan sa mga ibang areas na medyo magugulo at kinakailangan mo bumili ng mga intel, mga information para matiyak nga yung sinasabi ni Sara na safe ang implementation ng mga programa. Nakakatawa itong si Bato eh. Nakarehistro sa birth. Alam niya raw ko kung nasaan. Ito. Isa, kaliwat kanan ka, Coffee. Hindi ko alam eh. Sunod-sunod yung kanyang media interviews eh. Sa TV5, ganito rin po yung interview niya. Galing na doon sa bahay ng mga Piatos. Totoo po, para po talaga ma-follow up namin yan. Tinuod na, Sen? Punta ka, halika. Halika, dito punta po. Galing na. Ang mahirap kay Bato, hindi ko alam kung ganyan ang style niya o Bisaya, di ba? Parang ang rude na. Hindi ko alam kung effective yung ganyang style, pero parang unbecoming of a senator, ah. Doon sa bahay ng mga Piatos. Mayayaman yung Piatos dito. Maraming bahay, may mga tao ng Piatos, mga mayari ng malalaking lupa. Punta ka dito sa likod ng, yung mga lupa dito sa likod ng City High School. Mga Piatos mayari dito. Maraming Piatos dito. Hindi ito Piatos na yung stocks ha. Yung kinakain tao talaga, mga tao na Piatos. Mayroon pa ng Piatos barangay doon sa may Bunawan area. Sige, i-produce nyo nga. I-produce nyo. Actually, may pabuya nga yun, di ba? Ang Kongreso, may pabuya sila dyan kung sino makakapag-bigay ng impormasyon patungkol sa kinaroroonan ni Mary Grace Piatos. Anyari? Ito pa, isa pa ka-coffee. May isa pang interview si Bato. Inconsistent din ito ka-coffee patungkol sa tukhang. Kasi yung mga TV stations, mga radio stations, sunod-sunod na yung kanilang mga programa and they are interviewing senatoriables, no? Si Bato sumalang. Tingnan mo yung inconsistencies ng mga statement niya. Ito ay mula sa Pilipinas Today. Kino-compare yung kanyang statement noong July 4, 2019 to January 29, 2025 patungkol po dito sa tukhang. Sabi niya, patungkol sa operasyon sa tukhang kasi may mga civilian, napakaraming civilian na nadamay, chinugi nila. Sabi niya, noong 2019, kasagsagan ng mga tukhang yan, sabi niya, SHIT. Hindi ko na bibanggitin. SHIT happens. There is no perfect operation. Yan ang sinasabi niya. Yung tinutukoy niya dyan, yung mga collateral damages. Yung mga civilian na nadamay, yung mga estudyante na nadamay, yung mga suspect pa lang na chinugi nila na hindi binigyan ng due process. Pero ironic, ngayon nang hihingi sila ng due process. That was July 4, 2019. Nang isang araw, January 29, 2025, iba na ang statement ni Bato. Sabi niya, any loss of life, may regret tayo. Di ba sabi niya dati wala siyang pinagsisisihan? Bakit ngayon may regret na? Hindi dapat namatay ang tao. Sabi niya, any loss of life, may regret tayo. Regret tayo. Hindi dapat namatay ang tao. Pero you enable it, ka-coffee. Dahil sa tukhang ninyo, namatay ang 30,000 ng mga tao. Tapos ngayon, nagre-reklamo kayo, talamak pa rin daw ang ipinagbabawal na gamot. Nagbalikan daw. See, nakita ninyo, hindi effective yung ginawa ninyong tukhang ng administrasyon ninyo. Kasi kung naging effective yan, wala na sana ngayon yan. Temporary lang kasi yung tukhang ninyo eh. At ang masaklap, chinugi lang ninyo yung mga maliliit. Yung mga nagpo-produce, yung mga nagmamanufacture, hindi nyo chinugi. Yung mga dagang kanal lang yung dinali ninyo. Effective ba yan? Ang patunay dyan, hindi effective.
Dahil natapos nyo na yung 6 years ni Digong, na akala natin, sabi niya, 6 months lang tapos yan, 6 years ang natapos, ayan na naman ngayon. Tapos sinisisi ninyo sa gobyerno ni PBBM ngayon yan. Kasi wala daw ginagawa. Porket hindi ginawa yung tukhang ninyo, walang ginagawa. Inihayag ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Ikaw Na Ba? Ng senatorial interview ng Super Radio DZBB ngayong Webes, Enero 30, na regrettable. Oh, may ganyan pa ngayon ha. Regrettable ang pagkamatay ng mga pinaghihinalaang drug personalities nung kasagsagan ng madugong gera kontra droga ni Digong. Regrettable ha, wow. Totoo ba yan? Kasama na rin dyan yung aking mga pulis. O sige, sinasabi niya mga pulis niya, natsugi daw po, 80 to 120 daw po yung pulis na natsugi. E di kasalanan ninyo yan, sabi ni Digong accountable siya dyan, edi dapat siyang accountable dyan. Sigilin siya ng mga pamilya ng mga pulis na nadawit dyan. Matatandaan na nagbigay ng kontrobersyal na pahayag si Bato noong Hulyo 2019 tungkol sa namatay na 3 taong gulang. Imagine ka, Coffee, 3 years old sa isang anti-drug operations sa kanilang tukhang. Imagine ninyo, walang kamalay-malay yung bata na yan, chinugi ninyo. Not to mention, yung napakaraming estudyante na dinawit. Yung driver ng tricycle na sinakyan ng runner, chinugi. Agad naman itong binawi ni Bato. Yun na nga sinasabi natin eh. Hindi tayo naniniwala dyan sa statement na regrettable yan eh. Agad namang binawi ni Bato at sinabi niyang unfortunate incident. Tingnan mo, wala talagang pagsisisi itong tao na ito. Hindi na regrettable. Isa daw po itong unfortunate incident. Hindi natin ginustong pangyayari. Hindi ba ginusto yan? Sana tinigil nyo yung tukhang nyo na yan para di umabot yung 30 mil. Di ba? Kung hindi talaga ginusto. Ito po ay isang unfortunate incident na lang ang gamitin. Ngunit noong October 2019 ay inulit niya ang kanyang sinabi sa Senate hearing tungkol sa EJK sa nasabing tukhang. Yung sinasabi niya nga, SHIT happens. There's no perfect operation. Grabe to si Bato. Oo. Pag ito talaga, nanalo pa. Oh, syempre, kailangan niyang masiraan ng gobyerno. Yan ang kanyang style eh. Yan ang kanyang papel ngayon eh. Binira niya na naman itong gobyerno ni PBBM. Ito na naman oh, sinasabi niya, malala na raw po ang kalakalan ng pinagbabawal na gamot. Sabi niya, malala! Exclamation mark. Tanungin mo ang mga barangay kapitan. Pumunta ka doon sa ground. Wala kang maririnig na barangay kapitan na magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na. Wala nang problema. Halos lahat magsasabi sa'yo. Halos lahat? Wait, ilang barangay ba tayo? 5,000 plus barangay? So hindi lang 50,000 plus? 87 provinces. Napakarami ka, Coffee. Halos lahat. Paano siya nag-conclude na halos lahat? Anong basis? Inikot niya lahat ng barangay. At makakuha siya ng number. Para mag-come up with a statement na halos lahat. Kasi claims yan eh. Sa research, sa pag-aaral, hindi yan acceptable eh. May PhD to si Bato ha. Halos lahat nagsasabi sa'yo. Hindi na natin tinatanong eh. Nagsasabi, hindi tinatanong. Okay. Lalapit na sa atin at magsusumbong. Ilang barangay ba sa atin? Halos lahat. Paano siya nag-come up with the claims na halos lahat? Oh, 42,045 barangays. More or less 42,000. Halos lahat. Anong data? Anong proof na halos lahat? Kasi unfair yan sa PDEA, unfair yan sa PNP, unfair yan sa administrasyon na nagsusumikap para ma-address itong problema sa droga. Tapos sasabihin niya halos lahat nagsasabi na ganyan. Na malala. Sir, andyan naman sila, sir. Nagkalat na naman. Noon, nagsipaglayasan yan, nagsipagtago. Ngayon, andyan na naman. Parang candy na naman ang binibenta ang drug sa kalsada. See, ito yung pinapaulit-ulit natin. Temporary kasi yung ginawa ninyong tukhang. Temporary. Pag wala na kayo, wala na. Babalik na naman yan. Tama ba yan? Hindi effective. Huwag nyo na ipagdikdikan na effective yung tukhang ninyo. Hindi yan effective. Paano naging effective yan? Kung effective yan, sana wala na tayong droga ngayon. Para masisi nyo ngayon sa gobyerno, sa administrasyon, Senator Bato. Anyari sa inyo. Ay nako, ka-coffee. Malapit na mag-eleksyon. Make sure na iboto yung tama. Huwag yung mga mapanira lang sa gobyerno kahit wala mga batayan.
O siya, sige, i-komento ang inyong mga opinion. May mga gusto kayong sabihin, reaction ninyo, ilagay nyo dyan sa ating comment section para nababasa rin po yan ng iba nating mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook po, pasuyin na lang ka-coffee. Like and follow sa Facebook. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe at hit nyo na rin po yung notification icon para kayo po i-updated din sa ating mga bagong upload. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee, nasan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye everyone!